Pangatlo at huling araw na ng tour namin dito ni Bebo sa Palawan. 6 AM nang nagising kami, dumiretso na agad kami dito sa kantin. Pagdating nga namin dito, nakita namin marami na ring tao. Nagahan talaga namin yung punta para maaga rin kaming matapos kumain. Buti na nga lang ilang minuto lang nakuha na agad namin yung food namin. Yung breakfast nga namin ngayon, beef tapa with egg. Katapos nga namin kumain, bumaba na agad kami para magbihis kasi susunduin na kami ng tour guide. Aga talaga kami nagbihis at lumabas para ma-enjoy namin tong huling araw namin dito sa Palawan. Gulat nga kami si Kuya Jonar ulit yung sumundo sa amin ngayon. Peg nga natin ngayon ay magmukha tayong may-ari ng resort. Pagdating nga namin sa front beach, nagpunta na agad kami kay ate para i-rent na yung sapatos namin. Maya-maya din naman tinawag na kami ng mga tour guide kasi dumating na yung bangka namin. Pag-akyat nga namin dito sa bangka, nakita namin na kaming dalawa pa lang ni Bebo kaya nagpa-special ride na kami, char. Pero maya-maya din naman dumating na yung mga makakasama namin ngayong araw. Pero syempre bago kami pumalaot, kakailanganin muna kaming i-briefing ng tour guide. Bago naman po, nakapag-breakfast? Yes po. Opo. Maya-maya nga huminto kami kasi meron kaming kailangang i-rescue. Dito kami ngayon sa gitna ng dagat at may nakita kaming mga tao dahil nagtaob yung kayak nila. Buti na lang din talaga nadaanan namin sila para matulungan. Pinabalik sila ng tour guide namin sa Pampang dahil maliit daw yung kayak na dala nila kaya sila nagtataob. Pansin nga namin na medyo malulam ngayong araw at umaambon-ambon na. Pero kailangan namin enjoyin to kasi huling araw na namin dito sa Palawan. Unang ang destination namin ngayong araw, ito yung tinatawag nilang Papaya Beach. Baba nga namin dito, napansin agad namin na walang tao. Naasar-asar nga ako ni Bebo, tinatawag niya akong madam dahil sa suot kong sombrero. Basta nag-enjoy ako dito sa Papaya Beach dahil pwede kaming mag-beach volleyball. Super nag-enjoy talaga ako dito kasi hindi naman talaga ako naglalaro ng volleyball. Pero in fairness, dito ko natuklasan yung galawan ko pala pang UAAP. Char. Super nag-enjoy kami dito sa Papaya Beach dahil napakapino ng buhangin. First time ko kasi makarating sa ganito kagandang beach. Yung buhangin ay sobrang puti at yung tubig naman sobrang linaw. Bigyan nga lang kami dito nila kuya ng 45 minutes. Nung natapos na yung 45 minutes namin, tinawag na kami nila kuya. Yung susunod naman daw na pupuntahan namin ay aabutin ng 30 minutes. Di nga masyadong maganda yung weather ngayon pero napapansin namin na medyo umaaraw-araw na. Nandito na nga kami sa susunod na pinuntahan namin. Nakalimutan ko nga kung anong tawag sa pinuntahan namin na to. So, meron po siyang formation ni Mama Mary, yung shelter ni Mama Mary sa loob. Sa pala tong cave na hindi pwedeng pasukin dahil hindi daw kakasya yung bangka. Sabi sa amin ni Kuya ay may imahe daw dyan ni Mama Mary sa loob. Amazed kami ng sobra sa ganda ng formation ng mga bato dito. Dahil kanina pa nag-aaya si Kuya sa mga gustong magpa-picture at walang gustong tumayo. Siya na lang yung tumayo dyan sa harap at picturean na lang daw namin siya. Sobrang funny talaga nitong tour guide namin ngayon. After nga namin magpicturean nila Bebo dito ay naisipan na rin naming pumunta sa susunod naming destination. Abutin daw yung biyahe namin ng 40 to 45 minutes. Kaya po pwede pa daw kaming umiglep at magpahinga saglit. Kalimutan ko sabihin na lunchtime na din pala namin ngayon kaya naghanap na lang din kaming malapit na pangpang. Pero habang pine-prepare daw yung food namin ngayon, pwede daw kaming pumunta sa malapit na cave dito sa beach. Ito naman yung tinatawag nilang Kudugnon Cave. Actually, hindi talaga ako fan ng mga cave kasi feeling ko laging may ahas. Pero dahil sayang naman yung pinunta namin dito, sinubukan ko na ring pasukin. Medyo masikip nga lang yung butas na papasukin mo bago ka makarating sa loob. Pero buti na lang talaga may mga tour guide na nag-guide sa amin bago makapasok. Ito talaga masusukat yung level ng flexibility mo. Dahil kapag bababa ka dyan, iisipin mo ba kung paano ka tatalon dahil mataas din yung bababaan mo. Loka ako ng bongga dito at tatawagin mo talaga lahat ng santo bago ka makababa. Pagbaba ko nga, sumunod din naman agad si Bebo. Akala ko nga yun na ang katapusan ng pag-akyat at paglusot sa mga butas. Meron ka pa palang aakyatan na madulas at mabatong daan. Pero sobrang worth it naman lahat ng gayod na natamo ko sa mga bato nung nakita ko yung loob ng cave. Grabe, sobrang ganda ng cave na to. Talaga naman manghihinayang at maiinggit ka sa mga kasamahan mo kapag hindi mo to pinasok. Mabas na nga kami sa cave at naligo muna saglit dahil hindi pa daw ready yung food. Pero maya-maya din naman tinawag na kami nila kuya kasi ready na daw yung lunch namin. Flex ko lang din sa inyo kung gaano ulit kasarap yung lunch namin ngayon. Parang habang tumatagal ka dito, lumalaki yung tuna na siniserve sa inyo. Dami na namang servings at panigurado hindi na naman ito mauubos dahil halos bata yung mga kasama namin. Dahil kumukurukok na yung mga tiyan namin, kumain na kami ni Bebo. Dito na nga lang kami kumain sa bangka dahil pag bumaba daw kami sa Pangpang, meron pang fee na 50 pesos per head. Matapos nga kaming kumain, umalis na ulit kami sa Pampang at sabi ng tour guide, pwede daw kaming magpahinga at mag-iglip kasi 50 minutes daw yung aabutin ng biyahe. Kaya natulog na lang muna kami ni Bebo.
Meron akong isa-share sa inyo na laro. Ito yung Phoenix game na pinagkakaabalahan ko ngayon. Bago nga kayo maglaro, kakailanganin nyo muna gumawa ng account using your mobile number at mag-create ng password. Pag may na-receive kayong OTP, ilagay nyo lang dyan at i-click nyo yung register. Noon lang naman kadali may account ka na dito sa Phoenix game. Pero gaya ng ibang laro, kakailanganin mo muna mag-cash in bago ka makapaglaro. Ang kinash in ko nga dito is 500 pesos. Makapag-cash in na nga ako, sinubukan ko na maglaro. Ito nga yung palagi kong nilalaro dito, itong color game. Pwede naman sa'yo kung magkano yung gusto mong itaya. Pero syempre, the more na malaki yung taya mo, the more din na mas malaki yung mapapanalunan mo. 10 years na siguro yung nakakalipas nung huli ako maglaro nito sa peryaan. Buti na lang talaga may mga ganitong laro na ngayon. Di ko nakakailanganin lumabas at maghanap ng peryaan. Kasi dito pa lang naman talaga ang laki na ng kitahan. Meron pang isang game dito sa Phoenix game na palagi ko ding nilalaro. Ito naman yung Dragon and Tiger. Bebasicin nyo lang yung mechanics nito kasi naman mag-aaway lang sila tas tatayaan mo lang. Laki rin yung mapapanalunan mo dito. Halos bet ko nga dito na nanalo ako ng 2,000. Recommended ko talaga tong Phoenix game kasi madadali lang yung laro nila tapos ang bilis lang kumita ng pera. At syempre napakadali lang din mag-withdraw dito. Dun sa current amount mo makikita yung balance mo at dun naman sa may withdraw amount mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-cash out. At syempre wag na wag niyong kakalimutan na ilagay yung GCash account number nyo. At alam nyo rin ba na pwede kayong kumita kahit hindi kayo naglalaro? Dahil pag ginamit nyo yung link na makikita nyo sa comment section ko ay pwede rin kayong kumita. Dahil magkakaroon kayo ng komisyon sa bawat player na mai-invite nyo. Kaya naman subukan nyo na rin tong Phoenix game. Shoutout nga pala kay Jessa May, Angelica, Jeff Gomez, Akisha Flair, Krisha, Yana Nicole, Jen Garbin, Gwen, at kay Jana Ganaban. Shoutout po sa inyong lahat! Yun lang naman. Salamat!